23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house for the Lord forever. This is the word of the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kumusta po tayo mga kapatid? Ayan. So, nandito po tayo sa ating online Bible study dito pa rin po sa Rema Philippines. So, welcome. Ako po si Pastor Larry, ang tagapagsalita ngayong hapon na ito. So, ayan po, no, nandito pa rin po tayo dun sa ating aaralan, series po ito, bilang mananampalataya at anak ng Diyos. Ano ang ina-expect at plano ng Diyos sa iyo? Number 1, sabi niya, ma-born again tayo. Kailangan natin ma-born again. Amen po. Number 2, kailangan maging prayer warrior tayo. Number 3, sabi nga po kahapon, maging giver ka. At yung pag-aaralan po natin ngayon, maging worshiper dapat tayo ng Diyos. Amen po. So may pinapakinggan akong music, praising song doon sa kotse habang nagdadrive po ako. Ito po yung sabi na gano'n si Manny Pacquiao tinodo yung suntok. Ayan, kaya siya naging sikat, naging champion, tinodo niya yung suntok niya. Tayo raw po na worshiper ng Diyos, dapat itodo natin pag-worship sa Panginoon. Hindi po tayo boksingero, pero tayo ay worshiper. Tinawag po tayo ng Diyos na mag-worship. At tayo naman po, kailangan itodo yung pag-worship. Amen po. Dito po sa Matthew 21 verse 16, sabi po dito, sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa ang kasulatan? Pinalalabas mo sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ang wagas na pagpupuri. So, ito mga kapatid, nung una pa lang, mga kapatid, sabi na gano'n, nandun na yung pag-worship. Nasa sanggol pa lang, nasa newborn pa lang, nandun na kayang palabasin ng Diyos ang pagpupuri. Amen po. At sabi nga, huwag nating hayaan na bato pa ang magpuri sa Diyos, kundi tayo na. Amen po. Ito po yung kinote ng Diyos dito sa Awit 8 verse 2, sabi niya na gano'n, pinupuri ka ng mga bata't bagong sanggol. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Amen po. Pinupuri ka ng bata't bagong silang. Sabi niya na gano'n. Amen. So, sa atin, natural na. Sabi nga po dun sa Isaiah 43 verse 21, the people have I formed for myself. Sabi niya na gano'n, para purihin ako. Ginawa tayo para purihin natin ang Diyos. Sabi niya gano'n. Amen po. Dito po sa Mateo na ito po yung time na nagalit si Jesus. Doon kasi yung templo ay nilalapastangan ng maraming tao. So, nandun na marami na nagtitinda, kung ano-ano nang ginagawa nilang kasamaan doon sa lugar, pinalayas niya, siya nagalit. At after noon, mga kapatid, dumating yung mga pila, yung mga may sakit, at nagsimula siyang gumawa ng himala, nagpagaling ng mga may sakit. At yung time na yon, may mga bata sumisigaw sa kanya, purihin ang anak ni David. Sabi yan, nandun na pinupurit, worship siya. Dahil dun sa mga ginawa ng Panginoon ni Jesus sa kanilang buhay. At sa atin naman po, di ba po maraming ginawa ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid?
unang-una, binago niya tayo. Amen po. Mula sa pagkakasala, tayo ay tinanggal ng Diyos, inalis doon, at ngayon tayo bago na nanilalang, sabi niya, sa paningin ng Diyos, at tinanggap niya tayo bilang hindi lang po servant, kundi bilang anak, sabi niya, bilang kaibigan. Amen po. At mga kapatid, marapat lang na papurihan natin ang Diyos. Ano po ba ang pagpupuri? Sabi nga, marami po naghahangad ng pagpupuri. Tama po? Ultimo tao gustong purihin siya. Naghahangad siya ng kapangyarihan. Di ba po? Ultimong kaaway ang demonyo, naghahangad ng papuri. Dito po sa Bible, mga kapatid, makikita natin sa Mateo na pati ang kaaway, gusto niya na papurihan siya. Bakit? Doon sa Matthew chapter 4 verse 8, sabi niya, ang demonyo dinala si Jesus sa mataas na bundok, at doon pinakita niya ang kaharian. At sinabi niya, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Di ba po si Satan nga gusto niyang malambasan ang Diyos, di ba? So yung purpose niya nawawala. Ano po nangyari sa kanya? Sumablay siya. Ngayon binagsak siya ng Diyos. Amen po? Ang mga anghel ay, ultimo anghel, alam nilang purpose nila. Sabi ni ng anghel kay John, wag mo akong purihin. Ang Diyos lang dapat ang purihin natin. Sabi po dito sa Matthew 10, sabi niya, "Bigan, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only." Hindi ko dapat ang pinapapurihan, kundi ang Diyos lang natin, na gumawa ng langit at lupa. Amen po? Siya lang po purihin natin. Ngayon po, ano po ba yung natin, paano tayo magpuri sa Diyos? Paano kaya tayo mamuhay? Umaga pa lang, pagkagising, sabi nga, umaga, pagkagising, di ba? Ngalan mo ay pupurihin. So, hindi po dapat masamang salita yung lumabas sa'yo. Umaga pa lang, hindi na kung ano-anong salita ang maririnig, kundi dapat papuri na sa Diyos. Paggising mo pa lang sa umaga, Lord, pinupuri, sinasamba kita. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aking buhay. Amen po. Ano ang attitude mo pagka nandyan ka sa problema? Ano ang attitude mo pagka nandun ka sa pagpapala? Pagka nandyan ang pagpapala sa mo, Lord, thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name. Tama po. Paano kung nandyan naman ang problema? Makapagpapuri ka pa ba sa Panginoon? Nakapagpapuri pa rin po ba tayo sa Lord? Naggagawa mo pa rin bang sambitin ang pagpupuri sa Lord pag nandun ka sa problema? O pag nandun lang ang pagpapala? Marami po nagsisimba lang pagka may kailangan sa Diyos. Penge, Lord. Salamat, Lord. Akin yan, Lord. Penge naman, Lord. Hindi dapat, mga kapatid, yun lang attitude. Kung may kailangan, wala ka man kailangan sa Diyos. Sabi niya dito, dinisign tayo ng Diyos. May purpose tayo na papurihan ng Diyos. Yan ang plano niya. Yan ang ina-expect ng Diyos sa bawat isa sa atin, na papurihan natin siya. Amen po. Marami hindi alam yan. Hindi alam ng plano ng Diyos sa kanya. Hindi alam yung gusto ng Diyos sa kanya. Amen po. Marami nabuhay para habulin ng pera. Naubos ang oras, ang malaking bahagi ng buhay niya para habulin, pamolekta ng pera. Marami gusto happiness, happy lang. Gusto ko malaya, walang nangingialam sa akin. Yung magulang ko, hindi ko pinapakailaman. Ikaw pa kaya? Parang gano'n, di ba? Meron gusto maging malaya. Ayaw mapakailaman. Ayaw magpasubmit sa pastor. Ayaw magpasubmit sa Lord. Amen po? Hindi po gano'n ang buhay. Amen po? Kaya nga tinawag nating Diyos, ang Diyos na Panginoon, tagapagligtas. Hindi lang tagapagligtas, kundi Diyos mo, Panginoon mo. Dapat sinusunod mo. Pinalaya ka ng Diyos sa sakit, sa karamdaman. Pinalaya ka sa buhay na kahirap, na doon ang kahirapan. Sa buhay na magulo, pinalaya ka ng Diyos. Amen po. Ano na man may susukli natin sa Panginoon. Amen po. Pag Sunday, paano tayo pupunta sa simbahan?
Nandun ba na maaga tayo, naabutan pa natin ang praise and worship? O hindi mo na naabutan? Kalahati na ng turo ng pastor sa kakanandon. Nandun ba na pagpunta mo sa simbahan ay masarap pa rin magpuri? Di ba? Pagpunta mo doon, una mo, Lord, salamat Panginoon. Nandito ako, may chance ako para papurihan ka. Ginagawa natin itong pagpupuri bilang paggalang sa Panginoon. Nagbibigay ka ng reverence, sabi niya, ng praising, ng adoration sa Lord. At sinasabi dito, nandun yung heart mo na sinasabi mo, worthy, karapat dapat lang napurihin at sambahin ang Panginoon nating buhay. Amen po, hindi lang sa time na may kailangan ka or hindi lang sa time na nandun ang pagpapala, kahit nandun yung pagsubok, dapat nandun tayo na nagpupuri sa Panginoon. Amen po. Dito sa Gawa, mga kapatid, nandito yung si Pablo at saka si Silas napunta sa bilangguan. Bakit sila napunta sa bilangguan? Ikwento ko na lang po. May isang dalagitang may espiritu ng panghuhula. Hinuhulaan sila. Maganda naman yung sinasabi ng bata. Ang sinasabi ng bata, sumisigaw siya, ang mga lalaking ito ay alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa atin ang daan ng kaligtasan. Maganda po yung sinasabi, itong mga tao to ay servant ng Diyos at ituturo po sa atin ang daan ng kaligtasan. At maraming araw na ginagawa niya ito, ngunit napagabag na si Pablo. Ngayon, anong ginawa niya? Sinabi niya sa Espiritu, inutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka riyan. At ito ay lumabas nung oras na yon. Ano nangyari? Hindi na makapanghula yung bata. Ngayon, yung master, nawala ng kita. Ano pong gagawin? Nireklamo po sila. Wala naman silang kasalanan. Anong ginagawa nila? Pinapahayag pa nga nila ang salita ng Diyos at nagsaserve sa Panginoon. Pero itong time na to, mga kapatid, sila ay naparusahan. Ano pong ginawa sa kanila? Sinaktan sila at kinulong. Ngayon, ano ang magiging attitude mo? Sabi niya, maging worshiper tayo ng Diyos. Ito lang ba sa magandang sitwasyon? Hindi. Kahit na sa pangit na sitwasyon, dapat nandun na nag-worship pa rin tayo sa Lord. Ano po nangyari? Nang maghahating gabi na, sa halip na sisihin ang Diyos, na tumalikod sa Diyos, yung iba, ayaw na pagka nasaktan eh. Diba? Yung iba, pag na-discourage, uwi na lang. Diba? Yung iba, sasabihin, ay, magtatrabaho na lang ako, alis na ako, hindi na ako magsaserve sa Diyos. Pero ito mga kapatid, tingnan nyo yung attitude nila. Kahit nasaktan sila. Dito po mga kapatid, nung maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng pagpupuri sa Diyos. Hindi lang sa time ng nandun sa kasaganaan, nandun yung sabi natin walang problema, nandun lang yung masaya, kaya ka nakapagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang yun. Pero yung time na nandun ang pagsubok, nandun ang problema, nakuha pa rin nilang manalangin at magpuri sa Diyos. Ano pong nangyari? Amen po, sa time na nandun sa iyo yung heartaches, nandun sa yung problema, anong mangyayari pag patuloy ka nagpupuri sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, hindi nakatiis ang Lord. Na-shake yung lupa, lumindol yung time na yun. Bumaba ang presensya ng Diyos. Amen po. Yung tunay na pagpupuri, sabi niya, dumating na ang time, sabi niya na ganoon, na yung tunay na pagpupuri, amen po, purihin natin ang Diyos, sabi niya na ganoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po. God is a Spirit, and those who worship Him in Spirit and in truth. Purihin mo ang Diyos mula sa puso. Amen po. At dito, alam niyo po, sa pagpupuri mo sa Diyos, sa time na nandun ka sa problema, nagkakaroon ka ng inner peace eh. Makikita mo, nandun ang yakap ng Diyos. Makiklear yung mind mo. At ano pa yan? May encourage ka magpatuloy, bibigyan ka ng lakas ng Diyos.
Amen po. Sa pagpupuri sa Lord, nandun yung yakap ng Panginoon, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. At dun lumalakas ka para magpatuloy muli. Kaya hindi lang po ito sa pasasalamat dahil may pagpapala ka. Amen po. Ito yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Kahit na nasaktan ka na, nandun pa rin, magpupuri ka pa rin sa Kanya. Kahit nahihirapan ka, magsaserve ka pa rin sa Kanya, naka-design tayo na magpuri sa Panginoon. Pag nasa Panginoon ka, mga kapatid, hindi ka makakatiis. Kailangan mo mag-worship sa mag-pray. Doon ka dinesign. Pero kung wala ka sa Lord, kahit pa nandun na yung magandang banda, kahit nandun ka na sa magandang mga instrumento, kung wala sa iyo ang tunay na pagsamba sa Panginoon, kung malayo ka sa Diyos, walang kwenta yun. Sabi niya nga, mas maganda pang mag-worship dun sa kwarto mo na kahit walang instrumento, taimtim, nandun yung attention mo, nandun yung sinasabi ng puso mo, Lord, salamat, pinupuri ka, Lord. Pinupuri kita, Panginoon. Tinawag tayo na maging worshiper ni Lord. At isa pa po, may sinasabi pa po dito, isa. Sabi niya sa Romans chapter 12, pamumuhay ng Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Bukod sa ating pagpupuri, pagsamba, pag-awit sa Panginoon, meron pang isang form ng pagpupuri. And ito ay action. Ito ay kailangan mong gawin. Ano yon? Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, ialay niyo ang iyong buhay bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan mamuhay tayo bilang Kristiyano na kahit nandyan yung tukso, pinipilit mo pa rin na, Lord, ilayo mo ako dyan. Iniiwasan mo yung mga pangit, mga samang bagay na yan. At pinipili mo maging banal, kalugod-lugod, karapat-dapat sa Panginoon. Marami ang tumalikod na sa Lord. Marami nang sumuko. Pero syempre, ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas, yung tapat sa Panginoon. Pinipili na maging kalugod-lugod sa Lord. Hinahanap mo, Lord, ano pa ba yung kulang sa akin? Lord, kung ako'y nagkamali man, patawarin mo ako. Kung nandun na nagkukulang ako sa iyo, ituwid mo ako, Panginoon. Kailangan maging banal, kalugod-lugod sa Kanya. Sabi niya dito, ito ang karapat na dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba sa Diyos. Tayo po bilang Kristiyano, nandun dapat priority natin ito, magpupuri sa Panginoon. Dapat inuuna natin ito higit sa anong bagay. Sabi ko kanina, paano ka gumising sa umaga? Nandun ba na papuri na sa Diyos ang binibigkas mo? O negative na naman sa buhay? Dapat hindi. Dapat nandun pa rin na nagpupuri at sumasamba tayo sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Gaya ni Pablo o ni Silas, kahit na nandun ang pagsubok, kahit na nandun sa pangit na sitwasyon, kahit na sila ay nasaktan, kahit na sila ay nahirapan, nagawa pa rin nilang manalangin at magpuri sa Diyos. Mga kapatid, yung problema na yan, pansamantala lang. Yung mga heartaches na yan, pansamantala lang. Tutulungan ka ng Diyos dyan. Amen po? Anong gagawin mo ngayon? Start mong ibuka yung mga bibig mo. Start mong itaas yung mga kamay mo sa mga Lord, salamat, pinupuri kita. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Salamat sa ginawa mo sa aming buhay.
Amen po mga kapatid. May nakukuha po tayo. At mga kapatid, yun po, sa ating mga service sa church natin, huwag tayong magpapalate. Amen po, kung may worship, mag-worship tayo. Kung may nagigitara dyan, sumama tayo, makikanta tayo ng papuri, ng pasasalamat sa Diyos. Awitan natin siya ng mga himno, sabi niya. Amen po, mga masayang awitin na para sa Diyos bilang papuri sa Panginoon. Amen po. So, magandang hapon po sa bawat isa. Salamat. Sige po, pray tayo. Yes, so God, Lord, salamat sa oras na ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ito na yung time, sabi niya, yung true worshiper, na purihin ka namin sa espiritu at katotohanan, Panginoon. At Lord, turuan mo kami na nandun pa rin yung heart namin. Pagkagising pa lang, Panginoon, nandun na yung pagpupuri namin at pagsamba sa iyo, God. Lord, ano man yung sitwasyon namin, nasa magandang sitwasyon kami, nasa magandang kalagayan kami, or nasa pagsubok man kami, Panginoon, o anong pinagdadaanan, Lord, ilagay mo sa aming puso, Panginoon, yung pagsamba, Panginoon, yung tunay na pagsamba pa rin, Panginoon. At Lord, kahit anong sitwasyon, Panginoon, alam namin, manalagpasan namin ito dahil kasama ka namin at ikaw ang Diyos naming buhay na tutulong sa bawat sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello po.